Yo, what's up mga kaboobers? So, yun. Grabe, no? Grabe yung laban kagabi, no? Napatalo na ako kagabi habang humahabol yung Gilas sa sa New Zealand. Sayang, kala ko makakahabol na sila. Sayang, dalawa lang lamang Last seconds ata yun. Seconds ng fourth quarter. Grabe, no? Kala ko makakahabol. Sayang. Tsaka grabe rin yung ginawa ni CJ Perez, no, sa first quarter. Siya yung siya yung nagbigay ng apoy, no, ng spark. Tindi. 10 points straight. Sa kanya galing 'yon. Wala kung hindi siya miscore ng 10 points na 'yon. Baka malaki pa yung hinahabol ng baka malaki yung hinahabol ngayon ng Gilas. Tapos isa pang yung nagbuhat sa kanila, no, yung maganda yung nilaro, no, si AJ Edu. Yun, grabe, saludo kay AJ Edu. Lupit. Pinatunayan niya na isa siya sa pinaka nasa top siya ng na best blocker sa Japan B-League, no. Yan, dalawa sila, si Kai, tapos meron pang isang import, tapos pangatlo siya. Grabe, matindi. Sobrang solid. Ibang-iba pag pag wala si AJ Edu sa loob. Mapapansin niyo 'yan. Iba yung presensya ni Edu. Natatakot nga yung mga player na sumaksak dun sa sumalaksak dun sa ilalim pag nakikita si Edu. Dami niyang block. Tapos yung rebound. Grabe, malakas si AJ Edu. Tsaka si saludo rin, no, kay JDL, kay Juan Gomez Deliano, no. Grabe, tapang. Dapat ganun yung mga kulang natin, yung mga hindi takot sumalaksak, no. Matindi. Bilis pa. Grabe rin yung ginawa niya, no, yung wala siyang walang takot tumira sa tres, no. Walang alangan, hindi nag-aalangan. Grabe. Yun yung mga player na hinahanap natin, no. Kaya lang ang kulang lang sa kanya, napansin ko, wala siyang yun lang sigurong napansin kong kulang. Wala siyang parang di ko alam kung nadala lang siya ng crowd sa ingay or pero sayang, dapat dinagdagan niya ng play, no. Yung pagsalaksak niya, pagpasok mo, parang penetration, then yun, parang doon ka mag-create ng play. Sayang. Yun lang yung kulang, no. Pero may improve pa niya kasi syempre katulad niya, nasa PBA siya ngayon, no. Tapos kay Quintin Milora Brown, yun, grabe, no. Yung mga parang off na, no, parang hindi na makukuha na bola, no. Grabe, nakukuha pa rin niya, no. Matindi si Quintin Milora Brown, no. Yun nga lang, medyo pa siya, parang binabata pa siya ng mga minamama pa siya ng mga sa New Zealand, no. Mga player ng New Zealand kasi alam nila bago pa lang si Quintin Milora Brown, pero mag-i-improve pa yung kagaya kay AJ Edu. Sa mahasa pa yun sa Japan B-League, no. Mahasa pa sa Japan B-League yan si QMB, mga ilang taon pa magiging katulad yan ni AJ Edu, no. Then yun, sila yun, ginulat tayo, no. Parang nagulat ako sa performance sila ni Justin Brownlee, no. 4 points, parang di ka paniwala yun, no. Sayang, no. Yun yung isang player na na hinahanap natin na puputok sa na yung laban na yun. Pero wala sadyang maalat. Grabe rin naman kasi yung nilalaruan niya ngayon, no. Iba-ibang liga. Sa PBA, sa Ginebra,
sa Meralco Bolts. Tapos yan, sa Gilas, sunod-sunod yung liga na nilaruan niya. So parang syempre pagod din syempre. Tao lang din naman, 'di ba? Napapagod. So yun yung mga tinitingnan naman nating anggulo. So, yung pagod ng player. Syempre, yun nga, dami ng game na nilalaruan niya. Sa daming liga na nilalaruan niya. So, yun. Pero kala ko gagawa siya sa fourth quarter. Syempre, ang kilala natin si JB, no, na clutch player, no. Sa mga huling minuto, diyan yan diyan yan talagang pumupukpok si Justin Brownlee, no. Inaantay ko rin na makuha niya yung rhythm niya sa tres. Kaya lang sobrang inalat talaga. Punta tayo kay Dwight Ramos. Maalat din si Dwight Ramos, no, sa mga naging unang quarter, no. First quarter, second, hanggang third. Maalat si Dwight Ramos. Last minute na nga siya na ipasok yung tres niya. Pero tinatry nila makuha yung rhythm. Sadyang wala talaga, ayaw mahulog ng bola. Grabe, sayang. Yun yung mga inaabangan natin. Inaabangan natin yung mga puntas nila, no, para makakadagdag dun sa score ng Gilas, no, para makadikit, makahabol. Pero dikit naman yun nga lang, syempre inaantay natin na lumamang dun sa fourth quarter para mapanatag yung natin, no, yung kalooban natin. Mutik makuha natin yung lamang, makuha natin yung panalo. Sayang. Sobrang ingay ng crowd kapag nakakagawa ng puntos yung Gilas. Sobra. Kahit ako napapatalon ako gabi habang pag nakakapuntos yung Gilas. Napapatalon ako Sabi ko, kaya yan, habol. So, kaya lang talagang kinapos lang sa oras, no. Sila si Kevin Giambao. Sayang yung mga tres ni Kevin Giambao, no. Isa rin siya sa mahanap ng rhythm sa hinahanap niya, pinupulsahan niya yung sa tres niya. Hindi niya mapulsuhan, sayang. Malaking bagay sa yun sa Gilas, no. At saka si Carl Tamayo, no, nakita lang natin second quarter lang siya pinasok. Pero yun, sayang si Carl Tamayo kasi feeling ko dire-diretso na yun yung pagkatira niya ng tres. Dire-diretso na yun kasi pag napapanood ko siya sa KBL, once na makuha niya yung tres niya, makapunto siya sa tres, makuha niya yung rhythm niya, yung pulso niya sa tres, sunod-sunod na yun, boy. Grabe. Sunod-sunod na pag umiscore. Kaya lang, yun nga, yung pagpasok ng kala natin makikita pa natin sa third quarter, sa fourth quarter, hindi na natin nakita, no. Sayang. Pero okay lang din kasi hindi naman ganun kalaki yung lamang. Sa katunayan nga, parang pa yung prediction ko 3 points yung lamang ng Gilas. Yun yung hula ko, niloko ko yung katrabaho ko. Yun yung hula ko, 3 points. Pero baliktad, 3 points yung naging lamang ng New Zealand. So yun, pero may next pa na may next pa na laro. May next pa na laban. So abang natin yun sa March 1. Australia naman kalaban. So sana hindi malaki yung maging lamang, no. So yun, naantay lang natin na matapos lang yung mga game nila ngayon kung ano magiging resulta. Pero sana maging dikit din yung laban nila sa Australia. So yun lang mga kabubers, no. Salamat sa pagsuporta sa channel natin, no, sa pagpanonood ng video natin. So yun, huwag nyo kalimutan na i-like yung video natin, no.
Yun, kung may mga opinion kayo, komento yun, comment yun lang sa baba. Yan, pag-usapan natin.